Kumusta, kumusta? Sobrang sarap nito, tikman niyo na. Diyos ko, ang sarap ng braised pork. Hindi nakakaumay yung taba. Si Dalagang Shen ba talaga ang gumawa nito? Kailan pa siya naging magaling? Kain at inom lang kayo, ha? King, ang galing mong magluto. Maswerte talaga si Lin Feng sa asawa niya. Mapalad siya. Pag may handaan din sa amin, ikaw ang kukunin ko. Simula ngayon, nabago na ang tingin sa akin sa Dahe Village. King, malaking tulong ka ngayon. Kunin mo ang bayad na ito. Tita Wang, sabi niyo wala ng bayad. Hindi pwede. Pinagmukha mo akong maganda. Kapag ayaw mo, minamaliit mo ako. Sa susunod, ikaw agad ang irerekomenda ko. Salamat po, tita. CJ, ibalot niyo ni Lin Feng ang mga tirang ulam. Pagod ka ba? Hindi. Natuwa akong purihin nila ang luto ko. Sobrang saya ko. Lin Feng, may pera na tayo. Punasan mo ang mukha mo para guminhawa. Lin Feng, gusto kong kumita sa pagluluto sa handaan. CJ, tutulungan kita. Ay, yung asawa ni Lin Feng, si Shen King. Napakahusay talaga magluto. Totoo, di ba dati tamad na tamad siya? At hindi nagluluto. Totoo naman, pumunta ako sa handaan ni Tita Wang. Para sa isang buwang sanggol, mas masarap pa ang luto ni Shen King kaysa sa kusinero sa bayan. Mukhang may totoong galing nga si Shen King. King, nasa bahay ka. Lolo Zhao, bakit po kayo naparito? Pasok po kayo. Ay, hindi na ako papasok. May dala akong magandang balita. May ikakasal sa kabilang baryo. Narinig nila ang galing mo sa bahay ni Tita Wang. Pinapapunta nila ako para kunin kang magluto. Talaga, kukunin nila ako. Sabi ng pamilya Li. Basta pumunta ka, madaling pag-usapan ang bayad. CJ, tatanggapin ko ang trabahong iyan. Tita Li, magkano po ang budget niyo sa kasalan? Anong sangkap ang gusto niyo para magawan ko kayo ng menu? Gusto lang naming mag-asawa na maging disente ang handaan. Sangkap na meron dito sa atin. Basta sariwa. Naiintindihan ko. Ganito po, gagawa ako ng ilang putahe. Bukod sa tradisyonal na family feast, magluluto rin ako ng braised carp. Simbolo ng kasaganaan, may sarili akong putahe, Jinyu Mantang. Ibabalot ang giniling at gulay sa manipis na itlog. Gagawing parang lucky pouch. Maganda na, masarap pa. Simbolo ng kayamanan. Ay, pangalan palang masaya na pakinggan. Shen King, hindi lang mahusay ang kamay mo. Maparaan ka pa. Basta kontento kayo, tita. Sisiguraduhin kong maganda ang handaan nyo. Ang galing talaga ni Shen King. Ang ganda ng Jinyu Mantang na ito. Masarap din. Tutu, mas bongga pa ang hapag na ito kaysa sa restoran sa bayan. Ang husay ni Shen King. Shen King, ang galing mo talaga. Lahat ng kamag-anak at bisita ngayon puro papuri. Ipinagmamalaki talaga kita. Ito ang bayad mo. 8 yuan. Tanggapin mo. Salamat po, tita. Napakabait nyo. Mula noon, tuluyan ng sumikat ang pangalan ko. Parami ng parami ang kumukuha sa akin. Mula kasalan, lamay, lipat bahay hanggang binyag. Halos puno ang schedule ko. Abala ako araw at gabi. Bihira na ring pumunta si Lin Feng sa bukid. Tinulungan niya ako ng buong puso. Tingnan mo si Lin Feng, lalaking lalaki. Pero alalay ng asawa araw-araw. Hindi nagbubukid. Walang silbi, nga. Wala nang pag-asa si Lin Feng. Hindi alintana ni Lin Feng ang sinasabi ng iba. Ang alam lang niya, napapagod akong mag-isa sa malalaking handaan. Kailangan niya akong tulungan at protektahan. Oh, ito ang bayad mo. Parang mali, Kuya Zhao. Hindi ito ang napag-usapan. Kulang pa ng kalahati. Hanggang dyan lang, babae ka lang na nagprito ng ilang ulam. Gaano kalaki ba ang kikitain mo? Mabuti na nga yan. Huwag kang umarte. Walang hiya ka. Buong araw kaming nagpakapagod. Paano mo nagawang hindi tumupad sa usapan? Eh ano nang gagawin mo? Ibigay mo sa asawa ko ang napag-usapang bayad. Sige, ibibigay ko. Heto na. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang mananakit sa'yo.
Mula noon, wala nang nangahas. Nalokohin ako sa bayad. Sa araw-araw na pagsisikap namin ni Lin Feng, kitang-kita ang pagbuti ng buhay namin. Ang dami nating kinita ngayon, hahaha. Bakit walang tunog itong bakal na ito? Tanga, pindutin mo muna itong switch. Kasabay noon, hindi ko rin binitawan ang pagpapapayat. Gaano man ako kaabala o kapagod, nag-ehersisyo pa rin ako. Sa pagkain, mahigpit din ako sa sarili. Magaan at masustansya ang kinakain ko. Ito, bagong damit ito, binili ko gamit ang naipong cloth coupons. Subukan mo. Uy, siya ba yung tamad na asawa sa bahay ng Lin? Parang ibang tao na. Tingnan mo ang bewang niya, ang mukha niya. Mas maganda pa sa dalaga sa syudad. Lalo pang lumaki ang pangalan ko sa pagluluto. Mula sa Dahe Village. Umabot ang trabaho ko sa 7 o 8 karatig baryo. Lin Feng. Nakatagpo ng kayamanan si Lin Feng, na pangasawa niya ang napakasipag na babae. Tutu, isa ang kumikita, isa ang nag-iingat. Siyempre gaganda ang buhay nila. Uy, Fengzi, ang gara ng bisikleta mo. Pag malayo ang handaan, isasakay kita sa bisikleta para hindi ka na maglakad ng malayo. CJ. Lin Feng, kapag tumanggap pa tayo ng 200, sapat na ang pera natin para sa makinang pantahi. Kapag may makinang pantahi, makakagawa ako ng damit, kurtina at punda. Makakatipid tayo ng pera at cloth coupons. CJ, susundin kita. Pagod ka ba? Iigib kita ng tubig para maghugas ng paa. King Er, anak ko. Dumalaw kami ng tatay mo. Bakit dumating ang pamilya ng orihinal na may-ari? Hindi noon, hindi mamaya, kundi ngayon pang kumita na ako ng kaunti. Ay, mahal kong anak. Tingnan mo, ang payat mo na. Lumiit ang mukha mo ng husto. Inaapi ka ba ng pamilya Lin? Hindi ka ba pinapakain? Sabihin mo kay nanay, ipagtatanggol kita. Tatay, nanay, kuya, ate, bakit kayo nandito? Sa katawan kong ito, malayo pa ako sa salitang payat. Pero sa bibig ni nanay, parang napakalaking kawalan na ang dinanas ko. Kapag hindi pa kami pumunta, baka mamatay ka na. Ang anak namin dapat malusog at mapinto. Ilang buwan ka pa lang sa pamilya nila, ganito ka na nila pinahirapan. Lin Feng, ganito ba namin ipinagkatiwala sa'yo? Ang anak ng pamilya Shen. Tatay, nanay, nagkamali kayo. Hindi niya ako pinababayaan. Ako mismo ang gustong pumayat. Kapag sobrang taba, hinihingal ako maglakad at masama sa katawan. Anong papayat? Maayos naman katawan mo, bakit papayat? Nauto ka lang niya. Ayaw niya kasi malakas kang kumain. Ang King Er namin, blessing ang matakaw. Kung di kanya kayang buhayin, kami ang bubuhay. Ate, narinig kong umasenso ka na. Malaki raw kita mo sa mga handaan. Bumili ka pa ng bisikleta at kung ano-ano. Mukhang ang sarap ng buhay mo. Pero di pwedeng sarili mo lang ang iniisip mo. Huwag mong kalimutan ang magulang at kuya mo. Nga, bunso. Gusto ng kuya mo magnegosyo sa bayan. Bumili ng ani sa bundok. Kulang lang ng puhunan. Maluwag na ang pera mo ngayon. Dapat tulungan mo naman ang pamilya mo. Salitan silang nagsalita. Sa wakas, lumabas ang tunay na pakay. Hindi pala sila nag-alala sa akin. Dumating sila para manghingi ng pera. Ganito nila pinalaki ang dating Shen King. Kaya naging makasarili siya. Ngayon gusto naman nila akong gawing gatasan. Kuya, ate. Magkano ang gusto nyo? Hindi naman marami. Simula lang ng negosyo. Magbigay ka muna ng 50 yuan pang ikot. 50 yuan sa panahon ngayon. Isang malakas na manggagawa sa komuna. Kumikita lang ng mahigit 100 sa isang taon. Sila, pagbuka pa lang ng bibig, 50 agad. Para na silang nang hold up. 50. Ate, lakas ng loob mong humingi. Nagpapakahirap ako sa bawat handaan. Pagod na pagod, 10 o 8 yuan lang ang kita. Tapos hihingi ka agad ng 50. Saan ko kukunin yon? Paanong wala? Ikaw na batang walang utang na loob. Nakalimutan mo kung sino ang nagpalaki sa'yo. Mula pagkabata, lahat ng maganda sa bahay, sa'yo muna.
Kuya mo, hipag mo, mga pamangkin mo. Kailan sila nakakain ng karne? Nang hindi mo na hinihintay ang tira mo. Ngayon maayos na buhay mo, di mo na kami kilala. Walang utang na loob, karmahin ka sana ng langit. King Air, tama ang nanay mo. Huwag kalimutan ang pinanggalingan. Para rin sa pamilya ang ginagawa ng kuya mo. Kapag kumita siya, may parte ka rin sa biyaya. Isa-isa silang nagsalita, pero iisa lang ang ibig sabihin, may utang ka sa amin. Panahon na para magbayad. Tay, nay. Pinalaki niyo ako. Tatanawin ko iyang utang na loob. Simula ngayong buwan, bibigyan ko kayo ng 5 yuan kada buwan. Tuwing pista at bagong taon, bibilhan ko kayo ng tela at karne. Iyan ang tungkulin ko bilang anak. Pero bata at malakas pa sina kuya at ate. May kamay at paa sila. Kung gusto nilang kumita, gumawa sila ng paraan. Ni 1 sentimo ng 50 yuan, hindi ko ibibigay. Shen King, ano nang ibig mong sabihin? Kung dumalaw kayo ng tapat, welcome kayo. Pero kung pera ang habol nyo, pasensya na. Umalis na kayo, naghihimagsik ka na, sobra ka na. Bitawan mo ang manugang ko. Kinausap ka ba, bibigyan ka ba namin? Lin Feng, bitawan mo ang nanay ko. Bahay ko ito. Asawa ko si Shen King. Desisyon niya, desisyon ko. Kung may mga ngahas manakit sa kanya sa bahay ko. Huwag niyo akong sisihin kung wala akong awa. Malinaw ba? Lin Feng, pag-usapan natin ng maayos. Bakit kailangang manakit? Pamilya lang naman tayo. Kung pamilya tayo, kumilos kayo na parang pamilya. Bawat sentimong kinikita ng asawa ko, galing sa pagtayo niya sa kalan. Sa usok at init, sa bawat sandok niya. Pinaghirapan yon, hindi napulot sa hangin. Gustong kumita ng walang hirap, walang pag-asa. Pagod na kami ni King Air at magpapahinga na. Umalis na po kayo. Ganito pala ang pakiramdam ng pinoprotektahan ng buong buo. Sa 2 buhay ko, ngayon ko lang naranasan. Uminom ka ng mainit na tubig. Salamat. Hindi ko akalaing poprotektahan mo ako ng ganoon. Asawa kita. Kung hindi ikaw, sino ang poprotektahan ko? May amoy si Lin Feng, ng banayad na sabon at sikat ng araw. Pinakalma ako nito nang hindi ko pa nararanasan. Ang relasyon namin ni Lin Feng ay nagbago ng tuluyan mula noong gabing iyon. Siya ang gumagawa ng lahat ng ayaw kong gawin. Napapansin din niya ang sugat sa kamay ko dahil sa lamig. King, Lin Feng, nasa bahay kayo. Ipakikilala ko sa inyo. Ito si Station Chief Wang ng food station ng komuna. Kapitan, Chief Wang, pasok po kayo. Kasamang Shen King, may ipapakiusap sana ako sa iyo ngayon. Magpapakain ang komuna ng mga leader mula sa county at mga huwarang kinatawan ng baryo. Mahigit 20 mesa lahat. Malaking okasyon ito. Kapag nairaos mo ng maayos ang salusalo. Sa susunod na may event ang komuna o county, ikaw agad ang irerekomenda ko. Ang makapagluto para sa komuna ay pagkilala na mismo. Kapag nagustuhan pa ng mga leader, tuluyan ng sisikat ang pangalan ko bilang dating chef sa state banquet. Hindi ako natatakot sa malalaking okasyon. Crystal roast pork, gourd chicken, at cabbage in clear broth. Ang bago ng mga putahe. Kasamang Shen King, aabangan ko ang galing mo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigin. Master Wang, tama na ang luto ng braised pork dyan. Ihanda ng iahon. Ha ha ha. Siya Oli, ihain mo na ang malamig na putahe. Ayusin mong maganda ang plating. Lin Feng, ayos na. Bawasan ang apoy, panatilihing mainit. Magaling. Tama ang luto ng crispy pork. Malutong sa labas, malambot sa loob. Bawat putahe, may sorpresa. Ano ito? Pinakain lang tayo ng repolyong pinakuluan sa tubig. How tao, mukhang simple pero hindi pangkaraniwan. Mataas ang antas ng putaheng ito. Grabe ang linamnam. Henyo ang chef na gumawa nito. Kasamang Shen King, pinagmukha mong maganda ang komuna natin ngayon. Walang tigil ang papuri ng mga leader ng county sa luto mo. Ito ang bayad sa trabaho mo, 50 yuan lahat. Bilangin mo.
Chief Wang, sobra naman po ito. Hindi. Karapat-dapat sa'yo yan. Kapag may mahalagang pagtanggap uli ang komuna, ikaw pa rin ang kukunin namin. Tulungan mo kami, ha? Chief Wang, salamat po sa pagtitiwala nyo at ng mga leader. Isang labas lang, kumita agad tayo ng 50 yuan. Lahat yan dahil sa'yo. May kalahati kang ambag dito. Ngayong may pera na tayo, bilhin natin ang bakanting lupa sa silangan ng baryo. Magpatayo tayo ng bagong bahay. CJ, susundin kita. Kapitan, gusto naming bilhin ang bakanting lupa sa silangan para magpatayo ng bahay. Matagal nang abandonado ang lupang iyon. Sigurado kayong bibilhin nyo. Napag-isipan na namin, Kapitan. Dala na namin ang pera. Lin Feng, hanapin mo sa bayan ang pinakamagaling na mason at karpintero. Sa ilalim ng malamlam na lampara sa gabi. Seryosong iginuhit ni Shen King ang plano ng bahay. Dapat malaki ang kusina, 2 kalan ang ipagawa, maglaan ng sapat na espasyo para sa trabaho at imbakan. King, kapag natapos ang bahay na ito, baka mas magara pa sa bahay ng mayayaman sa bayan. May hiwalay na kusina at banyo pa. Mukhang malaki ang magagastos dito. Huwag kayong mag-alala. Magtrabaho lang kayo, hindi ko kulangin ang bayad sa inyo. Master, pakikwenta muna kung magkano ang pangunahing estruktura. Unahin muna nating itayo ang balangkas. Sa berdeng ladrilyo at baldosa pa lang. Kahoy at labor para sa ganitong kalaking bakuran. Hindi bababa sa 200 yuan. Kinuwenta ko, lahat ng kinita natin itong mga araw, kasama ang bayad sa banquet. Mahigit 150 yuan lang. Huwag kang mag-alala. 2 buwan pa bago-bagong taon. Pagsisikapan natin sa 2 buwang ito. Siguradong mabubuo natin ang pera. Sa sumunod na 2 buwan, nagtrabaho kami ni Lin Feng ng todo. Mas madalas akong tumanggap ng handaan. Minsan 2 venue pa sa isang araw. Bukod sa pagtulong sa akin, pumupunta si Lin Feng sa bundok kapag may oras. Para mamitas at ibenta sa bayan. Para kaming 2 trumpo na walang pagod. Abala mula umaga hanggang gabi. Ay, mukhang yayaman na ang pamilya ni Lin Feng. Nagpapatayo na ng malaking bahay na ladrilyo, dahil yan sa napangasawa niyang si Shen King. Sino ba naman di makikilala, 10 baryo ang puri sa luto niya. May tubig na, Lin Feng, may sarili na tayong balon. Hindi na natin kailangang umigib sa ilog. Sa taglamig, hindi na rin nag-ielo ang tapayan. Dahan-dahan. Baka madapa ka. Lin Feng, tingnan mo. Ang ganda ng bahay natin. Bahay natin.